sa mga classmate ko at sa aking group. Narito ako para i-report sa inyo about Introduction to Technical Writing. Ano ba yung technical writing? Definition of technical writing is the process of conveying complex information in a clear, concise, and understandable manner. Ang technical writing ay isang proseso sa paglalahad ng komplikadong impormasyon sa mga malinaw, maikli, madaling maunawaan na paraan. Layunin nitong magbigay ng kaalaman, gabay, o paliwanag sa isang technical na paksa. Yung purpose nito is to inform, instruct, or guide the audience through technical concept. Halimbawa, ang paggawa ng isang user manual para sa isang bagong software ay isang anyo ng technical writing na tumutulong sa mga gumagamit para maunawaan ang tamang paggamit ng programa. Importance of technical writing. Facilitates understanding of technical process. Pinapadali nito ang pag-unawa sa mga technical na proseso. Ensures accuracy and consistency. Tinitiyak nito na ang kawastuan ng pagkakapare-pareho ng mga informasyon. Enhances decision-making through clear documentation. Nakakatulong ito sa tamang paggawa ng desisyon batay sa malinaw na documentation. Halimbawa, sa paggawa ng engineering report, ang mahalagang ang technical writing para maiparating ng tama ang resulta sa pagsusuri ng mga makina. Characters of technical writing. Clarity and precision. Malinaw at tiyak. Conciseness, maikli at direkta sa punto. Objectivity, walang pagkiling at may objektibong pananaw. Audience focus, nakatuon sa pangangailangan ng mambabasa. Halimbawa, kapag gumagawa ng maintenance guides para sa technician, dapat ay malinaw at walang labis na technical na jargon upang madaling maintindihan. Number 4, user manuals. User manual ay para sa tamang paggamit ng mga produkto. Reports and proposal. Para sa pagsusuri ng rekomendasyon. Instructional guides. Hakbang-hakbang na gabay. Technical explication. Detalyado at technical na impormasyon. Halimbawa, ang isang user manual ng isang bagong refrigerator ay nagbibigay ng tamang gabay sa paggamit ng pag-aalaga nito. Halimbawa, yung mga manual natin na, halimbawa may bago tayong biling washing machine, more on lagi doon, meron tayong nakalagay na manual para mas maintindihan natin kung paano gamitin yung isang product na bagong bili natin. Kasi nga, di ba, bagong bili yun. So, hindi pa natin alam kung paano natin siya gamitin. Audience analyze in the technical writing. Identify the target audience. Matukoy ang kanilang antas ng kaalaman. Determine the audience knowledge level. I-adjust ang tono ng wika ng dokumento. Adjust tone and language accordingly. Siguraduhin na ang mensahe ay madaling maunawaan. Halimbawa, kung ang manual para sa general users, iwasan ang masyadong technical na salita para madaling maintindihan. Number 6 is structure of a technical document. Title page, pamagat. Talaan ng nilalaman o table of contents. Introduction, panimula. Katawan is body. Conclusion is conclusion. Sanggunian o appendix. Reference o appendices. Halimbawa, ang isang feasibility study ay malinaw na instruktura mula sa panimula hanggang sa rekomendasyon. Writing process in technical writing.
planning and research, pagpaplano o panaliksik ng pangongolekta ng mga impormasyon. Yung halimbawa, di ba, kapag gagawa tayo ng isang planning at research, kailangan ng mga impormasyon kasi para mabuo natin yung isang proyekto. Drafting o pagsusulat ng draft, pagsasaayos ng mga ideya. Dapat sa ginagawa nating plano, maging maayos yung pagsulat natin para maging malinaw yung mga ideya. Pagwawasto at pag-edit or revising and editing. Pagpino ng dokumento. Proofreading and finalizing. Proofreading at final na version. Huling pagsusuri bago ilabas. Siyempre, di ba dapat bago mo i-submit yung isang bagay, kailangan mo muna siyang isuriin kung may pagbabago ba or kailangan mo siyang suriin kasi kailangan tama yung isasubmit mo bago mo siya ipasa. Halimbawa, sa paggawa ng isang safety manual, mahalaga ang masusing pananaliksik upang matiyak ang kawastuhan ng impormasyon. 8. Tools and software for technical writing. Microsoft Word. Microsoft Word is para sa basic na documentation. Google Docs para sa online collaboration. Adobe FrameMaker, ibig sabihin nito para sa mga mas advanced na technical na dokumento. Markdown editors para sa code ng documentation. Ang halimbawa ang Google Docs ay ginagamit sa team ng collaboration para sa mas mabilisang pag-e-edit ng mga technical reports. Common challenges in technical writing. Mga karaniwang hamon sa technical writing. Simplifying complex information o pasimple ng komplikadong impormasyon. Maintain consistency. Pagpapanatili ng pagkakapare-pareho ng estilo. Ensuring accuracy, pagtiyak ng kawastuhan ng nilalaman. Meeting deadlines, pananatili ng schedule at pagtatapos. Halimbawa, ang pagsasalin ng engineering specification ay mas madaling maunawaan ng wika, isa sa mga hamon ng technical writing. Number 10, conclusion and best practices. Know your audience. Alamin ang target ng audience. Use simple and precise language. Gumamit ng payak at tiyak na wika. Follow a structured format. Sundin ang wastong format. Magsagawa ng masusuring bago o ilathala o review and revise thoroughly. Halimbawa, ang pagsunod ng tamang format at pag-proofread ng dokumento ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakamali sa final output. Halimbawa, yun nga, para maiwasan yung pagkakamali sa final output, kailangan mo ng pag-proofread o pag-aayos ng mga dokumento. Yun lang po, at sana po ay naintindihan nyo about ang aking reports about technical writing. Sana po ay nagkaroon kayo ng kaalaman about technical writing. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. God bless. Thank you.